Good day mga koys, marami na naman tayong updates regarding dito sa ating paboritong sports sa basketball. Ray Parks Jr. tatapusin na nga lang ang kontrata sa Japan B-League. At Meralco Balls versus Rain or Shine, nag-shine nga dito ang import ng Meralco Balls na si Sulaiman Brimo Jr. At Coach Ying Yao, hindi nga kumpleto ang araw kung hindi makapagmura. Ito nga mga koys ay matapos nga niyang murahin ang isa sa mga referee dito sa laban. Pero kung nais mong suportahan ang aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. So ito nga mga koys, may rumors nga ngayon na itong si Ray Parks Jr. dito sa Japan B-League ay tatapusin na nga lang ang kanyang kontrata. At ayon nga dito mga koys sa kumakalat na balita ay itong si Ray Parks Jr. ay pabalik ulit sa PBE. So ngayon nga mga koys ay ano nga ang magiging dahilan o mabigat na dahilan ni Ray Parks Jr. para tapusin nga lang ang kanyang kontrata dito sa Japan B-League. At alam naman natin mga koys na malaki nga ang bigay dito sa Japan B-League sa mga player, lalong lalo na yung mga Asian import katulad ditong ating kababayan na si Ray Parks Jr. So ngayon mga koys ay itong kanyang mabigat na dahilan ay ating alamin bakit nga itong si Ray Parks Jr. ay tatapusin na ang kanyang kontrata dito sa kanyang kupunan sa Japan B-League. So dito nga mga koys ay pumapasok nga yung mga rumors na may kinalaman kaya dito ang kanyang girlfriend na si Zainab Haraki patungkol nga dito sa nagiging desisyon nga ngayon ni Ray Parks Jr. na iwanan na nga o tapusin na nga ang kanyang kontrata dito sa Japan B-League para pumasok na lang dito sa PBE. At ayon pa nga dito mga koys sa mga rumors ay papasok na nga itong si Ray Parks Jr. sa isa sa mga pinakasikat na team dito sa PBE. Alam natin na ito yung Barangay Ginebra San Miguel. So ngayon mga koys, kung sa Barangay Ginebra San Miguel nga mapupunta itong si Ray Parks Jr. ay marami pa rin tayong katanungan dito. Dahil alam natin itong si Ray Parks Jr. ay restricted free agent. So ibig sabihin nga mga koys, ang kanyang rights ay hawak pa rin ngayon hanggang ngayon nitong TNT Tropang Giga. Kaya nga mga koys, kung sakasakali nga itong si Ray Parks Jr. ay mapapasok o kukunin ng isa sa SMC team ito ngayong Barangay Ginebra San Miguel. Kaya mga kois, kung matutuloy nga ito at pagkaroon nga ng agreement between Tok and Tex at saka Barangay Ginebra San Miguel, panigurado tayo dito mga kois, mayroon itong hihingiin kapalit ang Tok and Tex bago nga ito nila ibigay ang rights nitong si Ray Parks Jr. So para naman dito mga kois sa pangalawang updates nga natin, kahapon nga naglaban na nga para sa PBE Commissioner's Cup itong Meralco Balls versus Rain or Shine, kung saan nga mga kois itong Meralco Balls replacement import na si Sulaiman Brimo Jr. ay nagpakita nga ng solidong performance para sa kanyang PBE debut kontra nga dito sa Rain or Shine, kung saan nga sa unang laban nga ng Meralco versus Rain or Shine mga kois ay natalo nga dito ang Rain or Shine sa score na 107 to 102. So dikitan nga dito mga kois ang laban at wala ngang lumalayo sa scoring dito nga mga kois. At alam natin dito nga mga kois, itong Rain or Shine ay hindi rin ito basta-bastang kupunan at lumaban nga ito hanggang sa dulo. So dito nga mga kois ay pinangunahan nga ni Sulaiman Brimo ng Meralco Balls ng kanyang 34 points, 14 rebounds at tinulungan naman siya na ni Newsam na mayroon 20 points at itong si Alin Maliksi na mayroon 16 points. So ito nga mga kois, maganda nga ang naging performance nitong si Sulaiman Brimo kontra nga dito sa kanyang counterpart na si Dahuan Summers. At dito nga mga kois ay hindi na nga nakapagpigil itong si Coach Ying Yao at isa nga sa mga referee ang namura niya dito dahil nga sa hindi nga pumabor sa kanya ang tawag ng referee. Kaya dito nga mga kois, nang gigigil na naman itong si Coach Ying Kiao sa referee. Kaya dito na technical nga si Coach Ying Kiao dito nga mga kois sa tagpo na iyon. Kaya dito mga kois, patuloy nga ang naging laban ng dalawang kupunan na ito kung saan ay palitan nga sa scoring ang mga players
Lalong-lalo na dito sa 3 points area, mainit masyado parehas ang mga dalawang koponan nito mga kois. Walang gusto ngang bumitaw dito sa laban na ito mga kois. Kung saan score sa kabila, bawi na naman sa kabila, ganito at ganito lang ang nagiging sistema mga kois. At hindi nga dito lumayo ang scoring ng dalawang koponan sapagkat papalitan nga lang mga kois ang dalawang mga koponan na ito. At dito nga natin nakita ang magandang adjustment nga mga coach ni Coach Ying Yao, dahil nga nung may pasok nga niya itong kanyang rookie na si Kit Dato, ay maganda nga ang pinakita agad dito nga mga coach. So bright future nga dito para sa kanilang rookie si Kit Dato. Ngunit mga coach ay hindi nga nila napigilan ito at lumabas nga ang pagiging maganda ang naging performance nitong Meralco Bulls sa laban nga dito sa kanila ng Rain or Shine. At hindi rin naman masama mga kois ang naging performance nitong si Dawan Summers, ang import nga ng Rain or Shine. Kinapos nga lang ito sila mga kois sa dulo, kaya nga dito natalo sila sa 5 points, 107 to 102. So suma total nga mga kois, maganda ang naging laban ng dalawang koponang ito. At maaga pa para husgahan natin kung sino ang malakas o mahina dito ngayon sa konferensya. So maraming salamat mga kois. God bless you all. Bye bye.